Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1992. Isa po ako sa inyong masugid na tagasuporta sa inyong YouTube channel. Natutuwa po ako sa mga kwentong ibinabahagi nyo sa araw-araw. Kaya naman, naisip ko rin po na ibahagi sa inyo ang aking kakaibang karanasan tungkol sa mga nilalang na kampon ng kadiliman. Nang mga panahon po kasing yun, ay isa akong sikat na barumbado sa aming baryo sa Sorsogon. Dahil sa pagiging masamang ugali ko at walang respeto sa mga taong nakapaligid sa akin. Binigyan po ko ng kakaibang parusa na tuluyang bumago sa takbo ng aking buhay. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Peter. At ito ang aking kwento. Hoy, Rino! Halika nga rito. Anong kailangan mo? Hindi mo ba alam? Lahat ng dumadaan sa tapat ng aming lamesa, kailangan magbigay sa amin ng pambili ng alak. Oo nga naman, Rino. Para ka namang walang pakisama niyan eh. Amin na nga yung dala mong pera. Uy, tamang-tama lang pala ang dating mo. Malapit nang maubos ang laman ng bote ng alak namin eh. Naku, pasensya na kayo, Tulip, Peter. Pero para kay Lolo kasi perang to eh. Pambili ko ng ulam at gatas para sa kanya. Ano sabi mo? Tinatanggihan mo ba kami, ha? Hindi naman sa ganoon, Peter. Kaya lang, talagang wala nang iba eh. Ito na lang ang natira. Para to sa akin, Lolo, na may sakit eh. Wala akong pakialam kung may sakit pa ang lolo mo. Ang gusto ko, ibigay mo sa akin ang perang hawak mo para may pambili kami ng alak. Naiintindihan mo ba ako? O baka naman gusto mo pang masaktan, ha? Aray, teka sandali lang, Peter. Bitiwan mo braso ko, nasasaktan ako eh. Talagang masasaktan ka kapag di mo binigay sa akin ang perang hawak mo. Ano? Ibibigay mo ba o hindi? Hindi talaga pwede, Peter eh. Iba na lang ang hingiin mo sa akin. Huwag lang ang pera na to. Parang awa mo na. Wow, pare. Ang tigas na ni Rino ah. Mukhang papalag na. Lintik na. Hindi pwede sa akin ang nagmamatigas. Ano? Ibibigay mo ba o babasagin ko ang bote ng alak sa ulo mo? Ano? Nakikiusap naman ako sa'yo, Peter. Huwag mong gawin sa akin to. Aray, bitiwan mo ang braso ko pakiusap. Isa pa, araw-araw naman ako nagbibigay sa inyo ng pera. Ngayon lang naman hindi. Dahil para talaga to sa may sakit kong lolo eh. Maawa naman kayo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wala akong pakialam sa lolo mong panot? Matigas ka. Kung ayaw mo magbigay, itong nararapat sa'yo. Isang malakas na tunog mula sa nabasag na bote ang umalingaw-ngaw sa tapat ng tindahan ni Aling Mila. Kasunod ng pagbagsak sa lupa ng duguan na si Rhino. Nabitiwan niya ang 100 piso habang nakapikit ang kanyang mga mata dahil sa umaagos na dugo nito mula sa pumutok niyang noo. Dinampot naman ni Tulip ang pera habang nakangisi ng nakakaloko. Nagkagulo ang mga taong naroroon at bumakas ang galit sa kanilang muka. Binitiwan ko ang basag na bote at galit kong dinakot ang damit ni Rino. Saka ko siya sinigawan sa kanyang muka. O ano? Sa susunod kasi, kapag meron akong hinihingi sa'yo, magbigay ka na kagad para hindi ka na nagkakaganyan. Naiintindihan mo ba ako? Dahil ang pinakaayoko sa lahat ay yung pinapahirapan pa ako. Kahit ilang bote pa ng alak ang ipalo mo sa ulo ko, hindi ko talaga ibibigay sa'yo natitirang pera ko. Para kay lolo to eh.
Kaya sige na, ibalik niyo na sa akin ang pera ko. Napakahayop mo. Aba, talagang pumapalag na si Rino, Peter. Hayop ka raw. Banatan mo na. Hindi pwedeng sumasagot-sagot siya ng ganyan sa'yo. Huwag mong hayaan na humaba pa ang sungay niyan para kalabanin ka. Kaya sige na, banatan mo na ang pagmumukha ng hayop na yan. Dahil sa udyok ng aking kaibigan na si Tulip, walang awa kong pinagsusuntok sa mukha si Rino. Malaki at matigas ang aking kamao, kaya ganong kalakas na lamang ako kung manuntok. Si Rino naman, medyo may katabaan, pero ampaw ang katawan. Pero ni katiting na awa, ay wala akong nararamdaman para sa kanya. Basta, ang ikinasasama lamang ng aking loob ay ang ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Aray! Tama na! Tama na! Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Sa oras na tumanggi ka pang magbigay ng pera sa akin. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Sagot! Oo na. Bitiwan mo na ako. Huwag mo siyang bitiwan, tol. Suntukin mo pa siya sa mukha ng magtanda. Tama na. Hindi na ako ulit. Hindi na. Peter! Bitiwan mo si Rino! Anong ginagawa mo sa kanya? Naibaba ko ang aking kamao nang dumating si Lolo Sendong. Hawak niya ang tungkod habang nagmamadali siya sa paglapit sa akin. Hala, sige! Pakawalan mo si Rino! Ano na naman bang kalokohan ito? Wow, tol. Kahit kailan talaga, kontrabida palagi ang lolo mo sa atin. Huwag kayong makialam dito, Lolo Sendong. Wala kayong kinalaman sa away namin ng hinayupak na to. Anong walang kinalaman, ha? Tingnan mo nga ginagawa mo kay Rino. Hindi ka na ba naaawa sa kanya? Maawa? Anak naman ng putya, oo. Malakas pa yata to sa kalabaw eh. Kung binigay na lang kagad niya sa akin yung pera kanina, di sana, hindi ko na siya pinalo ng bote sa ulo. Tama nga naman, tanda. Kaya mabuti pa, bilhan mo na lamang kami ng alak ni Peter nang hindi na namin guluhin si Rino. Diba? Isa ka pa. Wala kang kwentang kaibigan ng aking apo. Imbis na umawat ka, inuudyokan mo pa. Ang mabuti pa iwan mo na si Peter at maghanap ka na ng kagaya mong asal hayop. Wow! Umayos kang matanda ka, ha? Akala mo siguro di ako pumapatol sa matatanda. Kahit lolo ka pa ni Peter, papatulang kita. Sige, subukan mo. Nagbabali ang tungkod ko sa katawan mo. Lolo Sendong, pwede ba? Umalis na lang kayo rito. Ang lakas ng loob ninyong maghamon matanda na kayo. Wala na kayong ibubuga para lumaban. Kaya mabuti pa, umuwi na lang kayo. Ikaw ang walang lakas, Peter. Ang mahihina lamang na kagaya ni Rino, ang kinakaya-kaya mo. Kaya kung ipagpapatuloy mo ang kalokohan mo, mas gugustuhin ko pang makulong ka kaysa pabayaan ka sa mga ginagawa mong kahayupan. Hanep, ipakukulong niyo ako? Apo niyo ako ah. Tapos mas kakampihan niyo pa si Rino kaysa sa akin. Grabe, ang lupit niyo rin no? Ikaw ang malupit, Peter. Hindi ako. Wala kang awa. Isa pa, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa ni Rino. At saka hindi ko kayang kampihan ang barumbadong tao na kagaya mo. Nakakahiya ka. Wala kang kahihiyan. Kanino ako mahihiya? Sa inyo? Sa ibang tao? Aba, hindi ba't kayo naman na naging dahilan kung bakit ako naging ganito? Di ba? Kung gusto nyo magkampiyang kay ni Rino, magsama kayong dalawa. Wala akong pakialam. O yan, isaksak nyo sa baga nyo ang tarantadong yan. Mabilis kong itinayo si Rino at pinagtulakan ko siya papunta kay Lolo Sendong. Pasuray-suray na naglakad si Rino, kaya inalalayan siya ng matanda. Kaya naman, mas lalong nagnit-ngit ang aking kalooban dahil mas inalala pa ni Lolo Sendong ang ibang tao kesa sa akin. Tol, papayag ka ba na ganyanin ka ng sarili mong lolo? Naku, kung sa akin yan, hindi ako makakapayag. Parang nakakainsulto eh.
Huwag ka nang makialam sa pamilya namin, Tulip. Kung ganyan ang ugali mo sa sarili mong pamilya, aba, huwag mo nang hawaan ang aking apo ng pagiging sanggano mo. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Sendong, nagalit si Tulip at sinuntok niya ito. Bumagsak ang matanda sa lupa. Imbis naman na tulungan ko si Lolo Sendong, ngumisi pa ako ng nakakaloko. Ganun kasama ang ugali ko noon. Nakita ko naman na inalalayan siyang tumayo ni Rino. Naku, Lolo Sendong. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Rino. Huwag mo kong alalahanin. Aalalayan ko na po kayong tumayo, Lolo. Pagkatapos alalayan ni Rino si Lolo Sendong, galit siyang sumigaw at dinuro kaming dalawa ni Tulip. Wala kayong galang sa matanda. Lalo-lalo ka lang, Peter. Kaya mo tiisin, nasaktan ng ibang tao si Lolo Sendong. Napakawalang kwentang tao mo talaga. Ano ka mo? Baka basagin ko ng tuluyan yung pagbumuka mo. Tarantadong to ah. Peter, sige na, basagin mo ng pagbumuka ng hayop na yan. Parang naghahamon eh. Nakakainit ng dugo eh. Isa ka pa, Tulip. Imbis na itama mo ang pagkakamali ni Peter, inuudyukan mo pa na gumawa ng masama. Balang araw, mararanasan nyo rin ang karma. Kapag dumating ang oras na yun, pagsisisihan nyo ang lahat ng kasamaang ipinapakita nyo sa mga tao. Lalong-lalo na sa matatandang kagaya ni Lolo Sendong. Tandaan nyo yung sinabi ko sa inyo. Hoy, lalaking ulit ba na mukhang tipaklong? Huwag mo akong maduro-duro ah. Baka putulin ko yung daliri mo. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Isa pa, ang totoong karma ay ang pagbumuka mong kwadrado. Kaya siguro hindi mabasag ng suntok ni Peter ang pagbumuka mo eh. Dahil matagal lang basag yan. Umalingaw-ngaw ang malakas naming tawanan dahil sa sinabing yun ni Tulip. Ngunit binaliwala yun ni Rino. Sa halip, inalalayan niyang maglakad si Lolo Sendong. Hindi ko na sinubukang pigilan pa ang dalawa. Nang umalis ang mga ito, ipinagpatuloy na lamang namin ang pag-iinuman sa tapat ng tindahan ni Aling Mila. Buong araw kaming nagpakalunod sa alak habang panay ang hingi namin sa mga taong dumaraan. At kapag hindi nagbibigay sa amin ng pera ang mga binuburaot namin, tinatakot namin. Nagbabasag kami ng mga bote. Kaya naman, napipilitan na lamang silang magbigay hanggang sa huling sentimo ng kanilang pera. Pagsapit ng gabi, saka lamang naubos ang aming alak. Pero kahit marami na ang aking naiinom, ayaw pa akong tablan ng alak. Maya-maya pa, ay biglang nagsalita si Tulip tungkol sa aking Lolo Sendong. Tol, habang maaga pa, dapat bigyan mo ng leksyon yung lolo mo eh. Alam mo, baka isang araw, magising ka na lang, si Rino na pala ang tinatawag niyang apo. At hindi na ikaw. Ikaw rin, sige ka. Mawawalan ka ng lolo. Siya na nga lang ang natitira mong pamilya, di ba? Tapos mawawala pa. Hindi mangyayari yun sa akin, Tol. At sisiguraduhin ko sa'yo na hindi na makakalapit ang Reno na yon kay Lolo Sendong ko. Habang nag-uusap kami ni Tulip, may dumaan na isang lalaki. May dala siyang isang basket na may laman na mga baging at 5 piraso ng isda na hito. Agad akong tumayo mula sa aking inuupuan na bangko at hinarang ko ang lalaki. Hoy, teka, sandali lang. Para yatang gusto kong humingi ng dala mong isda. Mukhang masarap iihaw yan eh. Maaari bang makahingi? Kahit 3 lang. 3 ba ka mo? Nako, 1 piraso lamang ang kaya kong ibigay sa'yo, iho. Meron na kasing may-ari ng mga isdang ito. Ang ibibigay ko sa'yo ay ang ulam ko mismo. Pambira naman yan, oh. Bakit ba lahat na lamang nanginingan ko? Ang daming sinasabi. Hindi naman siya ganoon, iho. Talagang meron lang na nagmamay-ari nito. O ito, kunin mo na. Sa'yo na lamang tong isang isda.
Itong pinakamalaking hito kung gusto mo. Sinasabi ng ayaw ko niyan eh. Ang gusto ko, 3. Naintindihan mo? 3. Dala ng aking inis ay tinabig ko ang kamay ng lalaki. Kaya naman, nabitiwan niya ang isda at agad na tinangay ng pusa na kanina pa nakaabang sa aming dalawa. Nako, o yan, tignan mo. Ayaw mo pa kasing tanggapin yung isda eh. Naunahan ka tuloy ng pusa. Ano nga mo? Bakit parang sa tono yata ng pananalita mo eh? Ako pang may kasalanan ha? Akin na ang ibang mga isda. Sabihin mo na lang doon sa may-ari niya kung sino mang Poncio Pilato yon. Nakain na ng mga pusa ang mga isda niya. Kaya akin na yan. Bilisan mo. Hindi talaga pwede eh. At saka sino ka ba? Para bigyan ko ng maraming isda ha? Anak ng putya oh. Hindi mo ba ako kilala ha? Hindi ka siguro taga rito no? Taga rito ko iyo. Matagal lang akong nawala dahil kalalabas ko lang ng kulungan. Dahil sa sinabing yun ng lalaki, napatayo sa lamesa si Tulip at umakbay sa akin habang nakangisi, habang nakatingin din sa lalaki. Wow, tol! Magandang pagtripan ang mga nanggaling sa kulungan, di ba? Panibagong karangalan yan para sa tropahan natin. Ano, ang mabuti pa, bigwasan mo lang suntok sa muka nang makilala kung sino ka. Teka, sandali lang naman. Ayoko ng gulo. Gusto ko nang umuwi. Kahit paraanin nyo na ako. Hoy, ikaw. Huwag mo kaming inuutusan, ha? Hindi porkit kalalabas mo na ng kulungan, ay akala mo matatakot na ako sa'yo. Hindi pwede sa akin ang titigas-tigas mong yan. Kaya ibigay mo na sa akin ang mga isda. Kung ayaw mong basagin ko ang ulo mo ng boteng hawak-hawak ko. Huwag naman. Nakikiusap ako. Ayoko ng gulo. Pwes, ibigay mo sa akin ang huli mong isda. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan mo? Akin na yan. Teka. Alisin mo ang kamay mo sa basket ko. Nakikiusap ako. Ipaubaya mo na sa akin ang huli kong mga isda. Wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Kaya bakit nyo ba ako ginaganito? Kaya nga magkakaroon ka pa lang ng kasalanan eh. Kapag hindi ka nagbigay sa akin. Akin ang basket na to. Akin na! Hinablot ko ang basket mula sa kamay ng lalaki, kaya't nabitiwan niya yon at nahulog sa lupa. Dinampot naman ni Tulip ang nagkalat na mga isda sa lupa. Napakasama nyo. Pinaghirapan kong huliin ang mga isda na yan. Pagkatapos ikukulin nyo lamang sa akin. Hoy, pwede ba? Tumigil ka na sa kakadada mo. Wala akong pakialam kung nahirapan ka sa paghuli ng mga isdang yan. Isinusumpa ko. Magbabayad ka. Ang mga kagaya ninyo ang dapat na pinaparusahan. Hoy! Huwag mo akong pinagbabantaan ha. Tsaka marami na kayong nagsumpa sa akin, hindi lang ikaw. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Buhay na buhay. Baka gusto mong basagin ko tong bote sa pagmumukha mo. Sige. Subukan mo. Subukan mong basagin ang boteng yan sa pagmumukha ko. At hindi ako magdadalawang isip na magpakulong ulit. Kung ikaw rin lang naman ang magiging dahilan ng pagbabalik ko sa kulungan, kayang-kaya kong pumatay ulit. Ikaw pumapatay? Kaya mo yon? Wala sa itsura mo, Chong. Baka nga mamaya niyan eh. Pinagbintangan ka lang na pumatay sa taong naging dahilan ng pagkakakulong mo. Kaya huwag ka na magmalaki. Ha? Hindi yan uubra sa akin. Eh di subukan mo. Nang magkaalaman tayong dalawa. Dahil sa sinabing yun ng lalaki, natigilan ako. Hindi naman natiis ni Tulip ang hindi sumali sa aming usapan. Wow, tol! Grabe! Palaban ang isang to, tol! Hindi ako natatakot sa kanya, Tulip. Pwes ngayon, simulan mo ng matakot. Dahil pagsisisihan mo
Ang pagkikita natin ito, sinasabi ko sa'yo, papatayin kita. Tandaan mo yan. Ano sabi mo? Papatayin mo ko? Mali pala. Hindi sapat para sa'yo mamatay lang. Ang dapat sa'yo, pahirapan muna ng gusto bago parusahan. Hanggang sa magmakaawa ka. Hanggang sa makiusap ka. Natapusin ko na lang ang buhay mo. Abat, talagang matapang ka. Eto sa'yo. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Bigla ko siyang pinalo ng bote sa ulo. Ngunit hindi siya natinag. Matapang siyang tumingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo. Ang saktan ako. Sige, ibibigay ko sa iyo mga isdang hito. Kung gusto mo, sa'yo na lahat ng mga yan. Pero ang gusto ko, kainin mo lahat. Huwag kang magtitira. Dahil sa sinabing na ng lalaki, ngumisi ako ng nakakaloko. Maging si Tulip ay natuwa rin sa kanyang mga narinig. Pambihira naman yan, oo. Ibibigay mo rin naman pala eh. Pinahirapan mo pa tong kaibigan ko si Peter. Ha, ayos. Maraming salamat dito sa mga hito, ha. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Tsupi, tsupi. Aalis na ako. Siguro naman masaya na kayo. Dahil meron kayong tao na ginulo. Teka, ang gusto ko sana, kapag lulutuin nyo ng mga isda, huwag nyong tatanggalin ang ulo. Nariyan kasi ang sustansya niyan. Hoy, huwag mo kaming turuan ha. Alam na namin ang gagawin namin dito. Kami ang magpapasya kung ano ang tatanggalin at hindi tatanggalin sa parte ng katawan ng isda. Kaya umalis ka na sa harapan ko. At baka hindi kita matansya. Ulo mo pa ang tanggalin ko ngayon. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Naaalibadbaran ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib. Bigla kasing nagpaubaya ang lalaki. Umalis siya sa aming harapan. Ngunit habol ko pa rin siya ng tingin. Iniisip ko, sino ba talaga ang lalaking yon? Maya-maya pa, biglang dumating si Lolo Sendong. May dala siyang tungkod, kasama ang mga tanod. Yun ang palatandaan na sinusundo niya na ako. Nang makalapit sa akin ang matanda, habol niya rin ng tingin ang papalayong lalaki. Talaga bang wala ka ng kahihiyan, ha? Pati lalaking yon pinagtripan mo. Kinuha mo pa ang kanyang mga nahuling isda. Ang kapal ng mukha mo. Kung ganun, kanina niyo pa pala kami pinapanood. Eh nung binabalak niyo at nagsama pa kayo ng mga tanod, ipapahuli niyo ba ako sa kanila? Oo. Dahil nakita nila ang ginawa mo kay Osme. Osme pala ang pangalan ng lalaking yon. Teka, huwag niyong sabihin kakampihan niyo na naman ng ibang tao kesa sa akin na sarili niyong apo. Wala akong kinakampihan at panahon na para putulin niyang lumalaki mong sungay hanggat maaga pa. Layuan mo ang taong yon. Layuan mo si Osme. Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mo magsisi at mapahamak sa bandang huli. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niyo, Lolo Sendong. Abat lintik na to, ha? Kung kausapin mo ko parang hindi mo ako lolo. Talagang hindi. Tumabi-tabi nga kayo sa daraanan ko at baka pati kayo isamain sa akin. Talaga bang ganyan ka nakasamang hayop ka? Ay nako, pwede ba? Umalis ka sa harapan ko. Tsaka wag niyo na akong pinakikialaman at sinusundo na para bang bata. Baka pati kayo hindi ko na matansya eh. Hindi kita sinusundo. Narito ako para ipakulong kang tarantado ka. Dahil malala na ang pagiging barumbado mo at pagiging bastos mo. Barumbado, bastos. Sus! Wala akong pakialam kung barumbado ang tingin niyo sa akin at bastos. Hindi ako magkakaganito kundi dahil sa inyo. Magsama-sama kayong mga peste kayo. Yan na kayo.
Hindi umalis sa aking harapan si Lolo Sendong. Kaya dala ng aking galit, sinipa ko siya sa tagiliran at bumagsak siya sa lupa. Kaya naman, lumapit na sa akin ang mga tanod kasama si Kapitan. Agad nila akong hinawakan sa tigkabilaan kong braso. Ganon din si Tulip na lumaban pa sa mga tanod. Pero dahil may mga hawak silang batuta at arnis, wala na kaming nagawa. Nabitiwan din ni Tulip ang isdang kinuha namin mula kay Mang Osme. Sige na ho, Kapitan. Dalhin niyo na po ang walagyang yan. Ikulong niyo. At bukas niyo na lang palabasin nang hindi naman gulo pa rito. O kung gusto niyo, ikulong niyo siya hanggang mabulok. Talaga palang kayang-kaya niyo itong gawin sa akin, ha? Peter, ano ba nangyayari sa matandang yan? Nasisiraan na yata ng ulo yan eh. Ewan ko ba? Baliw na yata ang matandan to. Hindi ako ang baliw, kundi kayong dalawa. Ginagawa ko lang ito para sa mas ikabubuti nyo at ikabubuti ng mga taong nakatira dito na piniperwisyo nyo. Eh bakit pati ako nadamay? Abat dapat lang na madamay ka, Tulip. Dahil palagi mong inuudyo ka na gumawa ng masama ang apo ko. Ako? Ako pa nag-uutos kay Peter na gumawa ng masama ah? Wow naman tol, ang lakas ng arayb ng lolo mo. Ang tingin yata sa'yo ng lolo mo ay isang batang paslit na walang sariling isip, na sunod-sunuran lang na parang asong aw-aw. Pasensya ka na, tol, ha? Pati ikaw nadadamay sa kalokohan ni Lolo Sendong. Lo, ano ba? Pwede ba? Pakawalan niyo na kami. Hala, sige na. Ikulong niyo na sila, Kapitan. Nakita niyo naman po kanina kung anong ginawa nila kay Osme at sa akin. Anak ng putya, oh. Ipapakulong niyo talaga ako? Kung yan lang ang nag-iisang paraan para matigil ka na sa mga pinaggagawa mong kawalagyaan, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kang talaga. Kailangan mong makulong para magtanda ka. Hayop kang matanda ka. Ang dapat sa'yo namamatay na. Sana nga namatay na lang ako at hindi na lang kita binuhay. Tandaan mo to. Kapag nakalabas ako, manda ka. Pagsisisihan niyo to. Kaya mo na siya tol. May araw din sa akin na matandang yan. Sige na, Kapitan. Kayo na bahala sa mga yan. Gawin niyo ang lahat para hindi sila makatakas. Hindi kami mabubulok sa kulungan. Dahil sisiguraduhin kong makakalaya rin kami bukas na bukas. At simula sa araw na to, wala na. Pinuputol ko na ang ugnayan nating dalawa. Sana nga ganun yung kadali. Sana nga maputol na ang ugnayan natin sa isa't isa. At kapag dumating ang araw na yun, kasabay na matatapos ang responsibilidad ko sa'yo bilang apo ko. Hoy, tanda! Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo. Wala akong panahon sa mga responsibilidad na sinasabi mo. Ang alam ko, ikaw ang dahilan kung bakit wala akong mga magulang ngayon. Kaya ako lumaki ng ganito. Kasalanan niyo to! Kasalanan niyo! Ang kasalanan ko ay yung hinayaan ko mabuhay ka. Ang kasalanan ko ay yung tinanggap kita sa buhay ko. Pinagsisisihan ko na tumupad ako sa isang pangako. Napakawalang utang na loob mo. Kung alam ko lang nalalaki ka ng ganyan, hindi na sana kita inalagaan. Sinusumbatan niyo ba ako? Oo, sinusumbatan kitang hayop ka. At pinagsisisihan kong naging apo kita. Sana dumating na ang araw na maparusahan ka sa kasamaan ng ugali mo, sa pagiging barumbado mo, sa pagiging bastos mo. Sana makahanap ka ng katapat. At kapag dumating ang araw na yon, wag kang hihingi ng tulong sa akin at magmamakaawa. Yun ang unang pagkakataon na nakita kong nagalit sa akin si Lolo Sendong. Kaya naman, naramdaman ko ang kakaibang sakit mula sa aking dibdib. Hala, sige na, Kapitan. Dalhin niyo na mga walang kwentang tao na yan. Tumango si Kapitan Lando kay Lolo Sendong. Kinanadkad kami papunta sa barangay hall.
Mas lalong nagngit-ngit ang aking kalooban dahil yun ang unang beses na ipinakulong ako ng matanda. Sinabi ko sa aking sarili na sa oras na makalabas ako ng kulungan ay maghihiganti talaga ako kay Lolo Sendong. Hanggang kinabukasan, pinalaya rin kami ni Kapitan. Pambihirang buhay to. Pati ako nadamay sa katangahan ng lolo mo, tol eh. Anong binabalak mo ngayon, ha? Hindi ba tayo gaganti sa kanya? Pabayaan mo akong dumiskarte, Tulip. Lagot sa akin ang matandang yun. Makikita talaga niya. Aba't dapat lang. Dahil kung ang lolo mo mismo ang nagpakulong sa atin, aba, lintik lang ang walang ganti. Walang kamakamag-anak kapag ako nagalit. Sinasabi mo ba? Nasaktan ko ang sarili kong lolo? Ganun ba? Oo naman. Hindi ba't yun naman talaga nararapat nating gawin? Kung nakaya niyang ipakulong ka, ibig sabihin nun, wala ka talagang halaga sa kanya. Dahil sa bugso ng aking damdamin, iniwan ko si Tulip at nagmamadali akong umuwi sa bahay. Pagdating ko sa aming tahanan, nadatnan ko si Lolo Sendong. Abala siya sa pagsisibak ng kahoy. At kahit na nakita niya na ako, hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Kaya naman, nilapitan ko siya habang nakakuyom ang aking mga kamao. Ang galing nyo rin, no? Umaasta kayo na parang walang nangyari. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo, Peter. Tsaka imbis na magalit ka, bakit hindi ka nalang bumalik sa pagtitinda ng mga prutas nang may silbi ka naman kahit papano? Dahil simula ngayon, ikaw na ang bubuhay sa sarili mo. Talaga? Kaya kong buhayin ang sarili ko kahit wala kayo. Alam ko. Kaya nga hindi mo na ako nirerespeto, di ba? Dahil kaya mo na mabuhay nang wala ako. Pagkatapos kong alagaan ka, yan pa ang isusukli mo sa akin? O sa bagay, ayoko na rin naman mag-alaga ng barumbadong kagaya mo. Sinabi nang wag niyo akong tatawagin barumbado eh. Hindi ako barumbado. Ayoko lang magpakita ng kahinaan sa iba. Hanggang kailan ka ba makukulong sa nakaraan mo? Hanggang kailan mo ba isusumbat sa akin ang mga nangyari sa mga magulang mo, ha? Hindi pa ba sapat sa'yo na kaya sila namatay ay dahil din sa'yo? Dahil ikaw ang iniligtas ko mula sa mga aswang na undin. Aswang. Puro na lang kayo aswang. Yan na lang palagi ang bukang bibig nyo. Huwag nyo na akong lokohin, Lo. Hindi ako tanga. At matanda na ako. Alam ko kung ano ang kwento tungkol sa mga aswang. At alam kong kwento lang yun ng mga matatanda na kagaya ninyo, na panakot sa mga bata. Kung ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa. Ngunit sana dumating ang araw na magising ka na sa katotohanan dahil lahat ng ginagawa kong ito ay para sa'yo. Kung minsan, sinasabi ko sa aking sarili, sana namatay na lang ako. Nang hindi ko nakikita at nararamdaman kung ano ang sakit ng ginagawa mong pagtrato sa akin. Palagi nyo na lamang pinamumukha sa akin na masama ako. Bakit? Hindi ba't yun naman talaga ang totoo? Kung bastusin mo ko ay ganun na lamang. Binitiwan ni Lolo Sendong ang hawak niyang palakol at pumasok siya sa loob ng aming bahay. Dahil naman sa masama ang aking loob, sinundan ko siya hanggang sa loob ng kanyang silid at nakipagtalo pa rin sa kanya. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Lolo Sendong. Itong tatandaan nyo. Gagawin ko kung ano ang gusto ko at hindi nyo ako mapipigilan. Kaya sa susunod, na ulitin nyo pa ang pagpapakulong sa akin, kakalimutan ko talaga na lolo ko kayo. Matagal mo na kinalimutan na lolo mo ko, Peter. Magmula nang magkaganyan ka. Kayong may gawa nito sa akin. Hindi ako may gawa niyan sa'yo, kundi ikaw mismo. Alam mo sa sarili mo na minahal kita. Pinalaki kita ng maayos at inaruga.
Pero bakit nagkaganyan ang ugali mo? Dahil parang baliwala lamang sa inyo ang nangyari sa mga magulang ko. Eh, anong gusto mong gawin ko? Hanapin ang mga aswang na pumatay sa kanila para lamang makontento ka, ganun ba? Kahit na anong sabihin nyo, hindi na ako maniniwala sa inyo. Ako mismo ang aalam sa totoong nangyari sa kanila at kung paano sila namatay. Bahala ka kung ano gusto mong gawin. Wala na akong pakialam. Pero sana lang, hindi ka parusahan sa mga ginagawa mo. Paano kung isang araw matagpuan mo ang taong katapat mo? Mahirap magsisi sa huli. Katapat ko? Bakit? May tao ba na kayang lumaban sa akin, ha? Meron. Meron, Peter. Maghintay ka lang. Maghintay? Ang hihintayin ko ay kung kailan ka mamamatay. Huwag kang mag-alala. Konting panahon na lamang ang ilalagi ko sa mundo. Huwag ka lang mainip. Talaga? Huwag niyo lang tatagalan na mamatay nang hindi ako mainip. Nakakabwisit kayo. Bakit ba kayo pa naging lolo ko? Dahil sa sama ng aking loob, padabog akong lumabas ng bahay. Hindi ko akalain na madadatnan ko si Tulip na nakatayo sa labas ng aming pintuan. Bilib ako sa'yo, tol. Tama lang ang ginawa mo. Biruin mo, ipinakulong ka niya at idinamay pa ako. Salamat, tol. Salamat sa papuri. Talagang hindi pwede sa akin ang mga ganong klase ng ugali ng matatanda. Ang tanda-tanda na eh. Wala pang pinagkatandaan. Sinabi mo pa. O paano? Anong plano mo ngayon? Ano pa ba? Eh di gagala. Dating gawi. Lalaklak hanggang sa makatulog tayo. May alam ka ba na dapat natin pagtambayan, ha, tol? Yun nga eh. Wala eh. Ano kaya kung pumunta tayo sa Kakahuyan para maiba naman yung paligid natin? Aba, ayos yun ah. Sige, sige. May alam ako na pwede natin pagtambayan doon. Pero bago yun, humanap muna tayo ng mapagkukunan natin ng alak tsaka pulutan natin. Ayos! Akong bahala ron. O paano? Tara na! Dahil abala ako sa pakikipag-usap kay Tulip, hindi ko namalayan na nasa likuran ko pala si Lolo Sendong. Hoy, Tulip! Saan mo na naman balak dalhin si Peter, ha? Hoy, tanda! Huwag mo akong pinakikialaman, ha? Baka nakakalimutan mo may atraso ka pa sa akin. Layuan mo ang apo ko. Bingi ba kayo? Si Peter ang nagaya sa akin, di ba? Hindi ako. Kaya bakit ko siya lalayuan? Lolo Sendong, pwede ba? Wala na tayong pakialamanan sa isa't isa, di ba? Tara na nga, tol. Sinisira lamang na matandang yan ang araw ko eh. Inakbayan ko si Tulip at naglakad na kami papalayo kay Lolo Sendong. Kahit tinatawag niya ang aking pangalan, diretso lang kami sa paglalakad. Pagkatapos ay tinahak namin ang daan papunta sa tindahan ni Aling Mila. Ngunit pagdating namin sa tindahan ng ginang, agad naming natanaw si Rino. Anak naman ng putya, oh. Sa dinami-dami ng makikita natin pagbumuka sa lugar na to, eh ang mukha pa ng tarantadong yun ang makikita natin. Malalaki ang hakbang ng aking mga paa na nilapitan ko si Rino. Kinwelyuan ko agad siya sa damit. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Huwag kang haharang-harang sa daraanan ko, ha? Dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mong hayop ka. Teka, sandali lang. Ano ba talagang kasalanan ko sa'yo, Peter? Wala naman akong ginagawa masama sa'yo, ah. Ikaw pa nga may atraso sa akin, di ba? Atraso? Pambihira. Wala akong atraso sa'yo. Ang gusto ko, huwag mong iahaharang ang pagbumukha mo sa akin. Kung tutusin, ikaw talaga ang may atraso sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Ikaw lang tong galit na galit sa akin eh. Peter, sandali. May naisip akong paraan para makabayad ng atraso sa atin si Rino. Ano kaya kung siya na lamang ang hingan natin ng pambili ng alak? Hindi ba't pinahirapan tayo niyang kahapon?
Wala akong pera, Tulip. Mangungutang lang ako ng bigas kay Aling Mila. Huwag mong sabihin bibiguin mo na naman ako, ha? Pasensya ka na talaga, Peter. Pero wala talaga akong maibibigay sa iyo eh. Wow, tol. Talagang matigas to si Rino. Lahat na lamang nang hingin natin sa kanya, palagi niya tayong binibigo. Dahil sa sinabing ni Tulip, sinakal ko ang leeg ni Rino. Magbibigay ka ba o hindi? Baka gusto mong dagdagan ko pa ang sugat mo sa ulo. Ang kulit mo rin naman, no? Sinabi ko na nga wala akong pera eh. Aba, pumapalag ka na, ha? Ano ba talaga ang problema niyo sa akin? Bakit ako na lang palagi ginugulo niyo? Bitiwan mo leg ko. Nasasaktan ako. Hanggat hindi ka nagbibigay ng alak, hindi kita bibitiwan. Sige na, bilhan mo na ako ng alak kay Aling Mila. Kung wala kang perang pambili, edi mangutang ka. Bilisan mo, at sabayan mo na rin kaming uminom. Patulak kong binitiwan ang leeg ni Rino. Halos masubsob siya sa mga tinapay na nakadisplay sa tindahan ni Aling Mila. Pero hindi agad siya sumunod sa utos ko. Kaya naman, binatukan ko siya ng malakas. At dahil doon, ay napilitan siyang mangutang ng alak kay Aling Mila. Ilang saglit pa ang lumipas, ay binigyan ito ni Aling Mila ng alak at pulutan na chichirya. Oh, ayan ang alak nyo. Pwede na ba akong umalis? Sandali lang, hindi ka pa pwedeng umalis. Di ba sabi ko, samahan mo muna kaming uminom ni Tulip? Hindi ako umiinom ng alak. At saka, kung umiinom man, hindi ako makikipag-inuman sa mga kagaya nyo. Kaya nga makipag-inuman ka sa amin para mas masaya. Ikaw rin. Bihira pa naman magaya ng inuman si Peter sa ibang tao. Baka magsisi ka. Sige na, Rino. Para sa oras na maubos ang alak, ikaw ulit ang mangungutang para sa amin. Hindi ka maaaring umalis hanggat hindi kami nalalasing. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi ako umiinom ng alak eh. Isa pa wala nga akong pera. Inutang ko lang yan kay Aling Mela, di ba alam nyo naman yun? Wala akong pakialam. Basta't umupo ka. Upo! Wala nang nagawa si Rino nang ipagdukdukan ko siya sa upuan, habang si Tulip naman ay nagbukas ng alak para sa amin. Isang nakakalokong nisik ang sumilay sa labi namin ni Tulip. Maya-maya pa ay tumabi ako sa upuan ni Rino at inakbayan ko siya ng mahigpit. Kung ganyan ba naman palagi, edi magkakasundo tayo. Palagi mo na itong gagawin, Rino. Hala, sige na. Uminom ka na ng alak. Peter, please lang, tigilan mo na ako. Pag sinabi kong uminom ka ng alak, uminom ka. Ano? Iinom ka ba o hindi? Dahil kung hindi, magwawala ako rito. Maraming madadamay. Sige ka. Oo nga naman, Rino. Pagbigyan mo na kasi itong si Peter. Aba, makulit to. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka umiinom ng alak. Sige na. Dapat nga, maging masaya ka pa eh. Dahil inaalok ka namin ng alak. Ibig sabihin nun, magiging kasangga ka na rin namin. Di ba, Peter? Itinaas ni Tulip ang baso na may laman na alak. Ibinigay niya yon kay Rino. Walang nagawa ang binata, kundi ang tanggapin ang baso at napilitan siyang inumin yun. Yan, ganyan nga. Nang masaya tayo pare-pareho dito. At dahil sa sobrang saya ko ng mga sandaling yon, hindi ko namalayan kung gaano nakarami ang naiinom naming alak. Lahat ng mga yon ay galing kay Rino. Inutang niya sa tindahan. Nawala ang galit ko sa kanya at napalitan ng tuwa dahil sa wakas, meron nang magsusuporta sa amin ng alak. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang labis na antok hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili nang sumubsob ako sa lamesa para matulog. Kinabukasan, naramdaman ko ang lubid na nakagapos sa aking mga kamay. Kahit nakapikit ako, alam kong nakatali ako sa katawan ng puno. Dahan-dahan ako nagmulat ng aking mga mata
at tumambad sa aking harapan ang malawak na kakawian. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid at ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko si Rino at Tulip. Nakagapos din sila sa puno ng mahogani. Tulip? Rino? Gising! Hoy! Magsigising kayo! At dahil malakas ang boses ko, agad na nagising si Rino. Maging siya ay nagtataka rin sa paligid namin. Teka, nasan tayo? Tsaka bakit nakagapos ako, Peter? Ano nangyayari? Hindi mo ba nakikita? Pareho lamang tayo nakagapos sa mga kamay. Gisingin mo nga si Tulip. Baka alam niya kung bakit tayo nandito. Tulip! Tulip, gising! Tulip, gumising ka! Agad na nagmulat ng mga mata si Tulip at namutla ang kanyang labi nang makitang nasa kakahuyang kaming tatlo. Hala! Paano tayo nakarating sa lugar na to? Nasaan tayo? Nagiinom lang tayo kagabi ah. Anong ginagawa natin dito? Huy, Peter, Rino, sumagot kayo. Sino may gawa nito sa atin? Ay, buwisit na yan, oo. Akala ko pa naman, alam mo kung bakit tayo nandito. Ay, naku, pambihira. Mukhang pinagtripan tayo, ah. Sino kaya ang gagawa nito sa atin? Anak naman ng 7 kamote, oo. Sino ang maglalakas ng loob na gawin to sa atin? Ako ang gumapos sa inyong tatlo. Mabilis kaming napalingon sa gawi ng nagsalita. At ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makilala ko si Osme. Ngumisi siya na nakakaloko habang naglalakad papalapit sa aming tatlo. Kasunod ng malakas niyang tawa. Kumusta naman ang tulog nyo? Ha? Mga iho? Ikaw? Ikaw ang may gawa nito sa amin? Bakit mo kami ginapos dito, ha? Pakawalan mo kami! Kung ayaw mo mamatay! Sa tingin mo ba, natatakot ako mamatay, ha? Kayo ang dapat na matakot sa akin. Dahil sa gagawin ko sa inyong tatlo. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Pakawalan mo kami rito, mga Osme. Dahil sa oras na makawala ako dito, babasagin ko talaga ang pagbumuka mo. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang ibig ko sabihin. Hindi mo ba naiisip kung bakit nandito kayo sa kakahuyan, ha? Ilinga mo ang iyong paningin sa paligid. Walang ibang tao ang nandito. At kahit sumigaw kayo ng malakas, walang makakarinig sa inyo. Ano bang kailangan mo sa amin? Wala akong kailangan sa inyo. Gusto ko lang na maglaro. Paglaruan ang barumbado na kagaya mo, Peter. Anak ng putya. Kilala mo pala ako eh. Bakit nung nagkita tayo, sabi mo hindi mo ako kilala? Talagang hindi kita kilala ng gabing yun. Kaya nang marinig kong tinawag ka ni Tatay Sendong, nalaman ko ang pangalan mo. Ang saya nga eh. Ang saya ninyong panoorin habang kinakaladkad kayo ng mga tanod para ikulong. Hoy, mga Osme, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talaga kailangan mo sa amin, ha? Nalimutan niyo na ba sinabi ko? Di ba sabi ko ay babalik ako at parurusaan ko kayo? Hindi sapat ang kamatayan lang. Kailangan niyo munang pahirapan. Tol, banata mo na yan. Basagin mo na ang pagbumuka ng hayop na yan. Teka, sandali lang. Peter, Tulip, huminahon muna kayo, pwede ba? Dapat makiusap kayo na pakawalan tayo rito. Hindi yung kayo pa yung matapang. Hindi na madadala yan sa pakiusapan, Rino. May masama talaga siyang balak sa ating tatlo. Mabuti naman at alam ninyo. Wala rin akong awa sa mga kagaya nyo na sakit ng lipunan. Kung kayo ay mga barumbado, ako naman ang kumakatay sa mga barumbadong kagaya ninyo. Teka, siya nga pala. Kumusta naman ang lasa ng isda ko?
Hindi namin napakinabangan yun. Sayang naman. Hindi nyo napakinabangan. Kaya pala hanggang ngayon ay buhay pa kayo. Hindi nyo natikman kung gaano kasarap ang laso na nasa ulo ng isda. Akala ko pa naman, humihina lang kakayahan ko dahil hindi tumalab sa inyo ang lason. Lason? Ibig mo sabihin may lason yung isdang binigay mo? Aba, oo naman. May dala akong tubli ng gabing yun. Di ba? Kawawa naman yung pusa na tumangay sa hito. Siya lamang ang namatay. Hayop ka! Balak mo talaga akong patayin, ano? Ikaw naman talagang makulit, hindi ba? Hindi ko ibinibigay sa iyong isda. Pero mapilit ka eh. Isa pa, hindi ito tungkol sa lason. Narito kayo para ipatikim ang parusa ko sa inyo. Ang daming pansat sa tayop ka. Pakawalan mo kami rito nang makita mo ang hinahanap mo. Hindi kita pakakawalan, Peter. At lalong hindi ko tatanggalin ang mga gapos ninyo sa inyong mga kamay. Hanggang sa pagsapit ng gabi. Gusto kong makita ninyo ang mga nilalang na naninirahan dito sa kakauyan. Alam niyo bang sa gagawin kong ito ay mawawala ang katapangan nyo? Ipapain ko kayo sa mga aswang na undin. Hayop ka! Ano bang pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na! Matagal na akong baliw, tanga. O ano? Natatakot ka na siguro, no? Aba, dapat lang. Pakawalan niyo ako rito, Mang Osme. Wala naman akong atraso sa inyo eh. Wala akong kasalanan. Hindi na. Damay ka na rin dito. Anong gagawin niyo sa amin? Tsaka, bakit naglalagay kayo ng mga isda na hito sa pano namin? Ano ba binabalak niyo? Kagaya na sinabi ko, kayong tatlo ang magiging paing ko sa mga aswang na undin. Matagal na silang namiminsala sa baryo natin. Para naman may pakinabang ang mga katawan nyo. Kalukuhan ng aswang na undin. Huwag mo kaming pinaglololoko. Kapag nakita mo na ang aswang na undin, sisiguraduhin kong maniniwala ka na. Matagal na silang pumapatay ng mga tao na inililihim naman ng magaling ninyong kapitan. Teka, sandali lang. Sandali! Ano bang gagawin niyo sa baging na yan, ha? Pagmasdan mo kung paano ako gumawa ng lason. At sa oras na mainom ninyo ang katas ng tubli at mailagay ko sa inyong balat ang ibang likido nito, magiging mabango kayo sa pang-amoy ng mga undin. Kayo ang pinakamaganda kong pain sa mga aswang na yun. Wala ka na. Nasisiraan ka na ng ulo. Kayo masisiraan ng ulo. Lalong-lalo ka na, Peter. Magkakandaihi ka sa salawal dahil sa labis sa takot at isusumpa mo ang araw na ito. Naupo si Mang Osme sa tapat ng malaking bato habang hawak ang baging. Pinitpit niya yon gamit ang bato. Saka piniga at inilagay sa malinis na bao. Hanggang sa lumapit siya sa akin. Oh, inumin mo na ito. Ayoko. Ilayo mo sa akin yan. Tsaka anong klaseng liquid ba yan, ha? Basta inumin mo ito. Dahil kung hindi mo ito iinumin, mapapadali ang buhay mo. Hindi ako natatakot mamatay. Kaya tapon mo na yan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang uminom yan. Hindi uubra sa akin ang pagmamatigas mo, iho. Sige na, inumin mo na ito. Inumin mo na ang katas ng baging na tubli. Sapilitan akong pinainom ng likido ni Mang Osme. Piniga niya ang aking panga.
Kaya napilitan akong ibuka ang aking bibig. Kasunod ng pag-ipit niya sa aking ilong. Kaya sa paghigop ko ng hangin, isinabay niya ang likido mula sa bao. Nalasahan ko ang pait nun at gumuhit yon sa aking lalamunan hanggang sa dibdib papunta sa sikmura. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng aking katawan. Kaya naman, mas lalong nagpumiglas si Rino at Tulip dahil sa labis na takot. Anong ipinainom mo sa kaibigan ko, ha? Anong pinainom mo sa kanya? Pakawalan mo na ako, Mang Osme, para kawa mo na. Wala naman akong kinalaman sa gulo niyo eh. Huwag kayong mainip. Iinom din kayo nito. At hindi ko kayo pakakawalan. Ano bang pinainom mo sa akin, hayop ka? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit ang init? Ang tawag sa likido na ipinainom ko sa'yo ay lason na tubli. Yan ang isang uri ng baging na may katas na nakakalason at madalas ay ginagamit sa panguhuli ng mga isda. Ang epekto niyan sa isda ay kamatayan. Ngunit sa tao, iba ang epekto niyan. Anong epekto? Sabihin mo. Anong epekto nito sa mga katawan namin? Magiging isa kang ganap na aswang na undin. Walang ibang lunas kundi ang patayin ng kapwa mo aswang. Makakawala ka lang sa pagiging aswang mo kapag nakuha mo na ang mutya ng kanilang pinuno. Yun ay kung makakaligtas ka pa sa gagawin ko sa'yo. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Lalo na nang lumapit si Mang Osme, kina Tulip at Rino. Pinainom niya rin ang mga ito ng katas ng tubli. Halos masuka sila sa mapait na lasa nun. Kasunod ng pagpapahid niya ng katas sa aming mga balat, ramdam na ramdam ko ang anghang ng tubli na lalong nagpainit sa aking balat. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo, hayop ka! Nagtagumpay na ako, Peter. Dahil sa oras na umepekto ang lason sa katawan mo, maninikip ang dibdib mo. Mahihirapan kang huminga at manginginig ang buong katawan mo. Pero bago yun, mararanasan mo munang maging isang halimaw na kakain ng hilaw na karne. At sa kabilugan ng buwan, na hindi mo pa nakukuha ang mutya ng pinuno nila, mamamatay ka. Mamamatay kayong tatlo. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Bawiin mo sinabi mo, Mang Osme. Wala akong kasalanan sa inyo. Bakit pati ako nadadamay dito? Hayop ka! Anong kabaliwan ang ginawa mo sa aming tatlo? Bawiin mo, lason! Tigilan mo to! Sorry, pero hindi na yan mababawi. Isa pa, sa lahat ng nilason ko, ikaw ang pinakapaborito ko. Gustong-gusto ko na makita kang nahihirapan at nasasaktan. Dahil naaalala ko sa iyo ang walang niya akong ama na naging barumbado rin sa baryong ito. Naging siga-siga. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa mga barumbado at siga na kagaya mo. Sige na, iiwan ko muna kayo rito. Hindi na hinintay ni Mang Osme na magsalita ako at agad na siyang umalis sa aming harapan. Pagsapit ng gabi ay mas lalong bumundol ang kaba sa aking dibdib. Hoy! Hindi ba kayo gagawa ng paraan para makatakas tayo dito? Hihintayin nyo na lamang ba na dumating ang nilalang na sinasabi ni Mang Osme? Sos, baka naman pinaglolo ko lang tayo na si Raulong yun eh. Parang baliw na eh. Isa pa, wala namang aswang sa baryo natin ah. Peter, Tulip, sa tingin ko hindi siya nagbibiro. Nasa panganib talaga tayong tatlo. At ang nilalang na sinasabi niya, sa palagay ko ay totoo yun. Totoong may undin sa baryo natin. Ano ba sinasabi mo, Rino?
Totoo mga aswang na undin. Matagal na silang namiminsala sa ating baryo. Matagal na silang itinatago ni Kapitan upang hindi magdulot ng kaguluhan sa mga tao. At ang ginawa ni Mang Osmi kanina ay isang taktika para mahuli niya ang mga aswang sa pamamagitan natin. Teka, sandali lang. Sinasabi mo bang balak talaga ni Mang Osme na ipain tayo sa mga aswang na undin, ganun ba? Oo, ganun na nga. Kaya kailangan natin makatakas bago pa dumating ang mga undin. Sabay-sabay nating ikiskis ang lubid sa kahoy para maputol. Pilitin natin! Sinimulan ni Rino ang naisip niyang paraan para makatakas. Ganon din ang ginawa naming dalawa ni Tulip. Pero bigla kaming natigilan nang marinig namin ang kakaibang huni ng palaka mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Teka, sandali! Ano yun? Narinig niyo ba yun? Naririnig niyo ba yung ingay na yun? Napahinto ako sa pagsasalita nang biglang may lumuksong nilalang sa aking harapan. Kasunod ng paglitaw ng mga aswang mula sa likod ng puno. Dahan-dahan silang humakbang papalapit sa aming kinaroroonan habang nag-aagawan at nag-aaway. Tumutulo ang malapot nilang laway. Nanlalaki ang aking mga mata. Nang tumambad sa aking paningin ang makintab na kulay berde nilang balat, halos kasing taas ko lamang ang mga aswang na undin. Malaki ang kanilang mga mata na mapula at higit sa lahat, mukha silang mga palaka. Ganon din ang kanilang huni. Anak ng putya! Anong klaseng nilalang ang mga yan? Yan ba ang aswang na undin, Harino? Maging si Narino at Tulip, hindi na rin sila makapagsalita habang papalapit sila sa aming kinaroroonan. Naaamoy ko rin ang mabahong singaw ng kanilang katawan na parabang nabubulok na laman ng karne ng hayop. Lumitaw ang malalagari nilang mga ngipin. Lumabas din ang dila ng isa sa mga aswang at dumikit yon sa aking pisngi. Ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng aking balat na parabang unti-unti akong nasusunog. Napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na sakit at takot. Ah! Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Huwag kang lumapit! Halimaw ka! Ah! Ang sakit! Nakakapaso ang laway mo! Hoy! Aswang na undin! Layuan mo si Peter! Ako! Ako ang lapitan mo! Ngunit hindi nito pinansin ang sigaw ni Rino. Sa halip, mas lalong lumapit sa akin ang aswang. Napapikit ako. Ayokong makita ang nakakatakot na itsura ng undin. Bigla akong kinagat ng aswang sa aking balikat. Napasigaw ako ng malakas dahil sa labis na sakit. Nagpumiglas ako para makawala mula sa pangil ng undin. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay katapusan ko na. At lahat ng mga nagawa kong kasalanan ay bigla na lamang bumalik sa aking isipan. Sina Tulip at Trino naman ay inatake na rin ng mga undin. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumagsak sa lupa ang mga aswang. Nagkikikisay ang kanilang katawan. Bumubula ang kanilang mga bibig hanggang sa natunaw sila ng sarili nilang laway. Diyos ko! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng mga nilalang. Asido ang laway ng mga aswang na undin. Paano na tayo? May kagat tayo ng undin sa katawan! Nakuyom ko ang aking kamao dahil sa labis na galit habang nararamdaman ko ang sakit mula sa aking sugat. At ang natitirang undin na kumain sa mga hito ay natumba rin sa lupa. Bumubula ang kanilang bibig dahil sa lason. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Mang Osme mula sa kakahuyan. Inatake niya ng taga ang mga nakahandusay na undin hanggang sa mamatay ang mga ito. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Kumusta? Mukhang takot na takot ka. O ano? Kala ko ba'y siga ka? Nasaan na ang tapang mo? Hayop ka! Hayop ka! Magbabayad ka! Oh,
Bakit nagagalit ka? Hindi ba't ganyan din naman ang ginagawa mo sa mga binibiktima mo? Sa mga binuburaot mo? Kahit nakikiusap sila, hindi mo pinapakinggan. Magpasalamat ka dahil hindi ka pa nilalapa ng mga aswang na undin. Nasisiraan ka na ng ulo. Alisin mo ang lason sa katawan ko! Kung gusto mong mawala sa katawan mo ang lason, ubusin mo ang lahi ng mga aswang na undin. Ano palagay mo sa akin, tanga? Na maniniwala sa'yo? Ginagawa mo ba to? Para paghigantihan ako? Sabihin mo! Hindi ko to ginagawa para lamang makapaghiganti sa'yo. Ginagawa ko to para turuan ka ng leksyon. Isa pa, gusto kong magkaroon ka ng pakinabang sa baryong ito. Tumigil ka! Hindi ka guro para magbigay sa akin ng leksyon! Tol, banatan mo na yan, Tol! Banatan mo na yan! Tumigil ka, Tulip! Isa ka ba? Kung hindi dahil sa mga panguudyok mo sa akin, hindi tayo mapahamak. Sana, naniwala na lang ako kay Lolo Sendong. Naniwala na lang sana ako sa mga payo niya. Nagsisisihan ba kayong dalawa? Pareho lang naman kayo may kasalanan. Isa pa, hindi naman ako kasali sa problema niyo ah. Bakit pati ako nadamay? Huli na para sa pagsisisi. Sa susunod na pagdating ng mga aswang na undin, hindi na kayo makakaligtas. O siya, sige na. Aalis na ako. Hanggang sa muli natin pagkikita. Adios. Pagkasabi ni Mang Osme, umalis na siya sa harapan namin. Mabilis siyang tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa aming paningin. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataon para ipagpatuloy ang naudlot naming pagtakas. Pagkalipas ng ilang minuto, naputol ni Rino ang kanyang lubid. Saka siya nagmamadaling lumapit sa akin para tulungan ako. Salamat. Maraming salamat, Rino. Patawarin mo ako kung pati ikaw ay nadamay sa amin. Wala na yun. Ang mahalaga makalis tayo sa lugar na to bago pa muli sumalakay ang mga aswang na undin. Dahil kung hindi, mamamatay tayo lahat dito. Pinakawalan din namin si Tulip. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming umalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng kalahating oras na pagtakbo, narating namin ang gilid ng kalsada. Sandali kaming nagpahinga. Hindi ko mapapalampas ang ginawang to sa akin ni Mang Osme. Manda siya. Pagbabayarin niya to. Papatayin ko siya. Peter, pwede ba? Tama na. Hindi ito tamang oras para sa init ng ulo mo. Seryoso ang nangyayari sa atin ngayon. Kaya huwag mo nang isipin ang pag-iiganti. Walang maganda may dudulot yan. Hindi, Peter. Huwag kang maniwala dyan kay Rino. Ano ka ba? Hindi porket iniligtas niya tayo, makikinig ka na sa sinasabi niyan. Tama lang ang desisyon mo. Magiganti tayo sa hayop na yon. Pwede ba, Tulip? Tumigil ka na nga sa akaudyok mo. Kung totoong kaibigan ka ni Peter, hindi mo siya tuturuan na masama. Ha? Sinasabi mo bang masama ang kaibigan, ha? Anak ka ng putya. Mukha yatang yumayabang ka na ngayon, ha? Kakasa ka na ba? Hindi pagyayabang ang sinasabi ko, kundi pagpapaalala ng kabutihan na matagal nang nawala sa inyo ni Peter. Lalong-lalo ka na, Peter. Nakalimutan mo na ba? May laso ng katawan natin ngayon na. Kailangan nating humingi ng tulong kay Lolo Sendong. Kahit na anong mangyari, hindi ako hihingi ng tulong kay Lolo Sendong. Dahil sa kanya, kaya ako nagkaganito. Walang kasalanan si Lolo Sendong. Wala siyang ibang hinangad, kundi ang kabutihan mo lang. Hindi ko sinagot ang sinabing yon ni Rino. At nagpasya akong tumakbo ng mabilis, paalis sa lugar na yon. Dumiretso ako sa bahay namin ni Lolo Sendong, habang sina Tulip at Rino naman ay umuwi rin sa kanilang tahanan. Kaya lang, bago pa ako makapasok sa loob ng aming bahay, biglang nanikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga
habang nanlalabo ang aking paningin. Gumapang ako sa hagdan. Sakto naman na lumabas si Lolo Sendong at nakita niya ako sa ganong kalagayan. Apo! Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit may paso ka sa iyong pisngi? Ba't malalim din ang sugat mo sa balikat? Diyos ko po, saan ka ba nanggaling? Lumayo ka! Wala kang may tutulong sa akin. Umalis ka sa harapan ko! Peter, hindi kita maaaring iwanan sa ganyang kalagayan mo. Huwag na nga kayo magpanggap na parang bang nag-aalala kayo sa akin. Basta lumayas na kayo sa harapan ko. Dahil kung hindi, baka mapatay ko lamang kayo. Hindi ako aalis dito kahit na ano mangyari. Hala, sige, tumayo ka. Aalalaya kita makapasok sa bahay natin. Gagamutin ko ang sugat mo sa balikat. Akma sanang aalalayan ako ni Lolo Sendong, pero umiwas ako sa kanya. Mabilis akong tumayo at itinulak ko ang matanda. Agad akong pumasok sa loob ng aking silid. Pagkatapos nun, ay isinarado ko ng mabuti ang pinto. Narinig ko ang malakas na katok ng matanda mula sa labas ng aking pintuan. Apo, ano ba nangyayari sa'yo? Sige na, papasukin mo na ako. Gagamutin ko ang sugat mo. Apo! Umalis na kayo! At huwag kayo lalapit sa akin! Agad akong nagpalit ng damit at pinunasan ko ang dugong umaagos mula sa aking balikat. Nanginginig ang aking kamay dahil sa sakit. Pagsisisihan ni Mang Osme ang ginawa niyang to sa akin. Sinusumpa ako. Gaganti ako sa kanya. Papatayin ko siya. Umalingaw-ngaw ang malakas kong sigaw sa loob ng aking silid. Hanggang sa bigla kong nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising ako sa malamig na tubig na dumadampi sa aking mga sugat. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko si Lolo Sendong. Agad akong bumalikwas ng bangon at sinamaan siya ng tingin. Lumayo nga kayo sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Huwag niyo akong gagamutin. Ano ba nangyayari sa'yo, Apo? Hindi naman kita matiis. Apo kita. Sige na, sabihin mo sa akin. Saan ka ba talaga nanggaling kagabi? At kung saan mo nakuha ang mga sugat mo? Bakit mo sasabihin ko ba sa iyo? Maniniwala ba kayo? Baka pagtawanan niyo lang ako. Huwag ka magsalita ng ganyan, Apo. Mahal kita. Patawarin mo ko sa aking mga nasabi. Pero nagawa ko lamang yon dahil sa sobra akong nasasaktan sa pagtrato mo sa akin ng masama. Totoo ang pag-aalala ko sa iyo ngayon, Apo. Bakit ba hindi mo nararamdaman yon? Ganun na ba kalaki na gawa kong kasalanan? Para parusahan mo ko ng ganito? Kahit na ano pang sabihin niyo, hindi ako naniniwala sa inyo. Sige na, lumabas na kayo ng kwarto ko. Hindi ko kayo kailangan. Dahil sa nararamdaman kong sakit mula sa aking sugat, tumayo ako at nagwala ako. Itinulak ko si Lolo Sendong palabas ng aking silid. Subalit nagmatigas siya. Hindi niya ako iniwanan. Tumabi kayo! Wala kayong may tutulong sa akin, ang kulit niyo ha! Ang gusto ko lang, mapatay ko ang hayop na may gawa nito sa akin. Sige, sabihin mo sa akin kung sino may gawa nito sa'yo. At ako mismo papatay sa kanya. Alam ko kung anong uri ng sugat ang nasa pisngi at balikat mo. Hindi yan isang ordinaryong paso. Tama ba ako? Natigilan ako sa huling sinabi na yon ni Lolo Sendong. Doon ko naramdaman ang seryoso niyang pag-aalala para sa akin. Sasabihin ko sana kay Lolo Sendong ang tungkol kay Mang Osme. Ngunit, bigla akong namilipit sa sakit ng aking tiyan. Kaya naman, mas lalo akong nagwala. Umalis na kayo! Umalis kayo sa harapan ko!
Dahil baka hindi na ako makapagpigil sa akin sarili. At madamay pa kayo! Labas na! Wala nang nagawa si Lolo Sendong, kundi ang isara ang pintuan at lumabas ng aking silid. Habang ako naman, pinipigilan ko ang sakit ng aking tiyan. Kumakalam ang aking sikmura, para bang may hinahanap na pagkain. Bigla kong dumapa sa saig. Pagkatapos ay tumihaya. Hindi ko makontrol ang aking katawan. Nauuhaw ako sa dugo. Biglang tumulo ang malapot kong laway. At pagkatapos, unti-unti kong naramdaman ang paghaba ng aking dila. Tinubuan din ako ng pangil na para bang kahawig ako ng aswang na undin. Anong nangyayari sa akin? Bakit nagkakaganito ang itsura ko? Pinagmasdan ko ang aking mga kuko na unti-unting humahaba na para bang sa palaka. Habol ang aking hininga na tumayo ako. Hindi maaari! Hindi maaari! Ayoko nito! Ayoko maging aswang! Malakas akong napasigaw at nagtalukbong ako ng kumot dahil sa takot. Malikot ang aking mga mata habang pinakikiramdaman ko ang aking paligid. Hanggang sa pagsapit ng gabi, nanatili ako sa ganung posisyon. Hindi ko na napigilan ang labis kong gutom. Kaya naman, dumaan ako sa bintana at lumukso. Tumakbo ako papunta sa kakawyan. Sa kabila ng dilim ng paligid, malinaw kong nakikita ang daan. Matalas din ang aking pang-amoy. At ang takbo ko, hindi ordinaryong takbo ng tao, kundi matataas na talon na kagaya ng sapalaka. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid na para bang may hinahanap. Sakto nang tumigil ako sa pagtakbo, nakita ko ang usa na abala sa pagsabsab sa damuhan. Agad ko yung sinunggaban at walang awa kong kinagat ang kanyang leeg. Pagkatapos, winakwak ko ang kanyang tiyan. Hinugot ko ang kanyang laman loob. Hindi. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? Habang pinipigilan ko ang aking sarili na huwag tikpan ang pagkain na nasa harapan ko, hindi ko makontrol ang aking braso. Pilit na umaangat ang aking kamay na may hawak sa bituka ng usa. Pilit kong isinusubo yun sa aking bibig. Ayoko! Ayoko ng karning to! Nangikiusap ako! Tulungan niyo ako! Wala akong nagawa. Malakas ang puwersang nagtutulak sa akin na lantakan ang lamang loob ng usa. Malangsa ang naaamoy ko, ngunit para akong nakakain ng pinakamasarap na karne na hindi ko pa natitikman sa buong buhay ko. Hindi pa ako nasiyahan sa paglantak sa lamang loob ng usa. Sinipsip ko pa ang kanyang dugo at hindi ako tumigil hanggat hindi ko nararamdaman ang pagkabusog. Nang matapos ako sa paglantak, napaluhod ako sa lupa at para ba akong nababaliw na niyakap ko ang patay na katawan ng kaawa-awang usa. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Maya-maya pa ay bigla akong nakarinig ng naputol na sanga ng kahoy mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Lolo Sendong. Nanginginig ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa aking muka. Apo ko, ano nangyayari sa iyo? Bakit nagkakaganyan ka? At saka ang itsura mo? Kahawig na kahawig mo ang aswang na undin. Sino may gawa niyan sa iyo? Lolo Sendong, ginawa po akong aswang ni Mang Osme sa pamamagitan ng nakakalason na baging. Ang tawag niya ho doon ay tubli. Umiiyak akong humarap kay Lolo Sendong. Lumapit siya sa akin at agad niya akong niyakap ng maigpit habang umiiyak. Diyos ka!
Ito na nga ba sinasabi ko? Ang mangyari ang bagay na ito sa iyo, Apo. Nang mga oras na yon, naramdaman ko na wala pala talagang ibang tutulong sa akin, kundi si Lolo Sindong. Masamang masama ang loob ko dahil sa nangyari sa akin. Ngunit alam ko na bahagi lamang yon ng pagsubok sa akin upang maintindihan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Lolo Sindong, tulungan niyo ako. Ayoko po maging isang halimaw. Oo, Apo. Tutulungan kita. Kailangan ko raw pong matalo ang mga aswang na undin. Ang mutya ng kanilang pinuno ang lunas sa laso na nasa loob ng aking katawan. Marahil maging sina Tulip at Trino, dumaranas din ngayon ng ganitong klaseng parusa. Diyos ko, kayong tatlo nilaso ni Osme. Hindi pa rin siya nagbabago kahit marami nang nawala sa kanya. Kasalanan ko naman po eh. Kasalanan po namin kung bakit niya kami pinarurusahan. Nadamay lang si Rino. Ngunit pagsisisihan niya pa rin dito. Paano kung may nangyari masama sa inyo, Apo? Paano kung tuluyan na kayo maging aswang? Natakot ako. Tulungan niyo ako, Lolo Sindong. Tulungan niyo ako. Hindi na ako nakatanggap ng tugon mula kay Lolo Sendong. Maya-maya pa, bigla na rin dumating sina Tulip at Rino. Maging sila ay nagulat din sa aking itsura. May luha ang kanilang mga mata at bakas sa kanilang muka ang labis na paghihirap sa pagiging aswang na undin. Totoo nga. Totoo ang sinasabi ni Mang Osme. Pumatay na rin kami ng hayop at kumain ng hilaw na karne. Diyos ko, anong gagawin natin? Kapag may nakaalam sa pagiging aswang natin, siguradong papatayin tayo ng taong bayan. Hindi ko hahayaan na mangyari yon sa inyo. Lolo Sindong, nahihirapan po akong huminga. Hindi ko na ho kaya. Pagkasabi ko nun, ay agad akong nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising akong nakahiga sa aking katre. Katabi ko, si Lolo Sendong habang nakaupo at tulala sa labas ng bintana. Si Narino at Tulip naman ay nakatayo sa may pintuan. Nang makita nilang nagkamalay na ako, mabilis silang lumapit sa akin. Peter, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Maganda na ang pakiramdam ko kahit papaano. Teka, sandali lang. Lolo Sendong, ano pong nangyari sa akin? Nawalag ka ng malay kagabi. Nagpatulong ako kina Tulip at Trino para madala kita rito sa bahay, Apo. Sabihin niyo po, Lolo Sendong, ano po ba talaga nangyayari sa akin? May ibang paraan pa po ba? Para gumaling po ako? Wala lang ibang paraan. Agbut ka ng undin ang lunas para bumalik kayo sa dati. Kailangan mo talagang talunin ang kulay itim na undin. Kailangan mong makuha ang kanyang mutya upang magsilbing lunas sa laso na nasa katawan ninyo. Kapag hindi na naagapan, habang buhay na kayo magiging aswang na undin o di kaya naman, maaari kayong mamatay ng dahil sa lason. Paano ko po makukuha ang mutya? Wala naman po akong kakayahan na lumaban sa mga aswang. Ang pagiging aswang mo ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para lumaban sa kanila. Teka, sandali lang. May ibibigay ako sa iyo. Hintayin mo ko dyan. Tumayo si Lolo Sendong. Lumapit siya sa kanyang tungkod na nakasandal sa dingding. Kinuha niya yon saka ibinigay sa akin. Habang si Narino at Tulip naman ay nakikinig lamang sa aming pinag-uusapan. Hindi po ba't tungkod niyo po ito, Lolo? Tama ka. Isang kakaibang tungkod na may lakas na kayang pumatay ng mga aswang. Malalindol ang epekto ng sandatagyan sa katawan ng mga undin. Gawaan tungkod sa kahoy ng lukban na siyang pangunahing kontra sa mga kampon ng kadiliman. Kung ganun, handa po akong lumaban sa mga aswang.
Teka, sandali lang, Peter. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa akin kung bakit ginawa sa atin to ni Mang Osme. Lolo Sendong, sabihin niyo naman po, bakit po kami? Kayo ang ginamit niya dahil alam niyang matapang kayo. Ang totoo niyan, manunugis ng aswang si Osme. Isa siyang tanyag na manglalason noon bago siya nakulong. Bakit po siya nakulong? Dahil sa maling paratang. Inakala ng mga pulis na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Pero ang totoo, nagpakamatay ang kanyang asawa sa pamamagitan ng lason. Akala naman ni Osme, pinatay ang kanyang asawa ng mga aswang dahil marami siyang natagpuan na undin sa loob ng bahay nila. At yun na nga, at ginawa nila kayong pain. Saka ko lang naunawaan ng lahat. At dahil sa pagiging barumbado namin, kami ang napili niyang panlaban sa mga aswang bilang karamay niya sa pagtugis sa mga ito. Hindi literal na masama si Osme. Sa maniwala kahit siya hindi, ginawa niya ito para kay Peter. Gusto niyang batauan si Peter sa kanyang pagiging barumbado. Pero maling-mali naman po ang kanyang paraan, Lolo. Kung ibang paraan ba ang ginamit niya, matatauhan ka ba? Magbabago ka ba? Matagal akong hindi nakapagsalita at hindi nakasagot sa tanong ni Lolo Sendong. Kailangan kong makausap si Mang Osme. Ipaliwanag niya to. Pupuntahan ko siya. Hindi na kailangan. Dahil nandito na ako. Sabay-sabay kaming napalingon sa pinagmulan ng boses. Nakatayo si Mang Osme na para bang walang nangyari. Napabalikwas ako ng bangon at hindi ko napigilan ang aking sarili na hindi siya lapitan at suntukin sa muka. Bumagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay sinakal ko siya sa leeg. Hayop ka! Anong ginawa mo sa amin? Anong ginawa mo? Peter, tama na! Baka mapatay mo si Mang Osme! Kung akong tatanungin, dapat lang talaga sa kanyang mamatay. Hindi makatarungan ang ginawa niya sa atin. Tama na! Tama na, Peter! Bitiwan mo na si Osme! Saka ko lamang binitiwan ang leeg ni Mang Osme. Tumayo ito at humarap sa amin. Bakit? Hindi ba kayo masaya? Lalo ka na, Tatay Sendong. Hindi ba tama lang ang ginawa ko sa iyong apo? Nagkakamali ka. Magsisi ka sa ginawa mo sa aking apo. Kahit kailan, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko sa kanya. Kung naging masama man ako, anong tawag naman sa ginawa niyo sa amin, Mang Osme, ha? Masahol pa kayo sa halimaw. Tumawa ng malakas si Mang Osme. Kaya mas lalo akong nagalit. Pero inunahan na ako ni Tulip. Siya na mismo ang bumugbog kay Mang Osme, na agad din namang inawat ni Narino at Lolo Sendong. Tama na! Tama na! Hindi na mababawi ang lason kahit patayin niyo pa si Osme. Kaya tumigil na kayo! Tama na yan! Mapapatay ko ang hayop na yan! Bitiwan niyo ako! Huwag niyo akong awatin! Tama na, Tulip! Huwag ka magpadala sa galit mo! Kahit na ano pang gawin niyo, hindi na mababawi ang lason sa mga katawan niyo. Mali! Mali ang ginawa mo sa kanila, Osme. Mali ang kaparaanan mo. Nagkakamali kayo, Tatay Sendong. Ito ang sa tingin kong tama. Para mabawasan na ang mga kagaya nilang barumbado sa baryo natin. Para wala ng siga-siga rito. Pagsisisihan mo kapag may nangyari masama sa aking apo. Nagkabali ako. Sana hindi ko inutusan ng kaibigan ko na turuan ka sa paggawa ng lason. Ang tatay mo, gumagawa siya ng lason hindi para pumatay o manakit ng tao, kundi gumagawa siya ng lason para lipulin ang masasamang nilalang sa baryo natin. Pero ikaw,
Ibang-iba ang ugali mo sa kanya. Nagbago ko dahil pinatay ng mga aswang ang asawa at anak ko. Kaya isinusumpa ko sa akin sarili na magbabayad silang lahat. Ngunit walang kaugnayan ang pinaglalaban mo sa aking apo. Meron siyang kaugnayan sa pinaglalaban ko. Inubos niya ang pasensya ko at nararapat lamang sa kanya ang maparusahan. Ano ka, Diyos? Hindi ka Diyos para magparusa. Harapin mo na lang ang parusa. Yan ang bagay sa'yo. At ako naman, sasalakayin ko na ang kuta ng mga aswang. Panahon na para tapusin ang laban namin. Tumingin sa akin ng matalim si Mang Osme bago siya umalis sa aking harapan. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Lolo Sendong. Sige na, Peter. Magpahinga ka na muna. Itabi mo ang sandata mo dahil natitiyak ko mamayang gabi. Sasalakay sa atin ang mga aswang. Bubulabugin ni Osme ang kanilang tirahan. Isa pa, nasa panganib kayong tatlo dahil naamoy na ng mga undin ang lason sa katawan ninyo. Kaya dapat na maging handa tayo. Kung ganun, pati kami ni Rino ay nasa panganib na rin. Ang mabuti pa, dito lang muna kami, Lolo Sendong, para hindi madamay ang pamilya namin. Ako rin po, Lolo Sendong. Sa pagkakataong ito, kailangan namin magtulungan tatlo. Tumango si Lolo Sendong bilang pagsang-ayon niya sa gusto ng dalawa. Agad siyang lumabas ng aking silid at naiwan si Narino at Tulip sa aking tabi. Tol, patawarin mo ako Hindi ako naging magandang impluensya sa'yo. Pasensya ka na rin, Peter. Minsan ko nang hiniling ang bagay na to na sana dumating na ang taong magbibigay sa'yo ng parusa. Pero nang mangyari to sa'yo, hindi pala masaya, nakakalungkot. Dahil pakiramdam ko, para bang tinupad ng Panginoon ang aking kahilingan. At ngayon, ay nagdudusa tayo sa parusa ni Mang Osme. Huwag mong sabihin yan, Rino. Nasabi mo lamang yun dahil galit ka. Huwag niyo na akong alalahanin. Natauhan na ako. Alam ko na kung anong nagawa kong pagkakamali. Ang gusto ko lang naman ay ang makuha ang mutya ng itim na undin. Nang matapos na ang lahat ng to. Nakahanda akong tumulong, Peter. Maraming salamat, Rino. Patawarin mo rin ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Ako rin, tutulong sa'yo, Tol. Mamayang gabi, sabay tayong lalaban sa kanila. Rino, patawarin mo rin ako Wala na yun. Nangyari na yun Kung sasalakay ang mga aswang na undin sa baryo natin, panahon na para gumawa tayo ng kabutihan para sa lahat ng mga taga rito. Isang tango ang isinukli ko sa dalawa na ngayon ay aking mga tunay na kaibigan na. Buong araw kaming nagkulong sa loob ng aking kwarto. Pagsapit ng gabi, muli naming naramdaman ang pagbabago sa aming katawan. Naging kulay berde uli ang aming mga balat na parabang sa palaka. Ang kuko namin ay humaba na sapat ng panlaban sa mga aswang. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng boses. Boses yun ni Lolo Sindong mula sa labas ng aking silid. Humanda na kayo! Narito na ang inyong mga sandata. Huwag kayo mag-alala. Maging ang taong bayan ay pinaghanda ko na rin sa nalalapit na pagsalakay ng mga aswang na undin. Nagkatinginan kaming tatlo at lumabas ng aking silid. Kinuha namin ang aming mga sandata at nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay narinig namin ang sunod-sunod na paghuni ng mga palaka mula sa labas ng aming bahay hanggang sa bubong. Humanda kayo! Nandito na mga aswang na undin! Ako ang harap sa kanila! Dito lang muna kayong tatlo. Huwag na huwag kayong lalabas. Maigpit kong hinawakan ng aking tungkod bago ko lumabas ng aming bahay. Hindi ako nagkamali
Nakatayo ang mga aswang sa labas ng aming bakuran. Lahat sila ay umaangil habang tumutulo ang malapot nilang laway na may kasama pandugo. Ang ibang aswang naman ay nasa ibabaw ng aming bubungan habang nagkukutkot. Ginamit ko ang lakas ng aking tungkod para tumalon papunta sa bubong. Paglapat ng aking mga paa sa bubong, mabilis ko silang pinalo sa likod. 3 beses ko silang hinampas hanggang sa bumulwak ang kanilang dugo. Bumula ang kanilang bibig at nalusaw ang kanilang katawan dahil sa sarili nilang laway. Kasunod ng pag-atake ng 2 pang aswang na undin, sinalubong ko sila ng palo na tumama naman sa kanilang ulo. Nabasag ang kanilang bungo para silang lantang gulay nang mahulog sila mula sa bubong. Lumukso ako pababa sa lupa, saka matapang kong hinarap ang mga aswang. Ano? Yan lang ba ang kaya nyo, ha? Sige! Sumugod pa kayo! Iginala ko ang aking paningin at matapang kong itinutok sa kanila ang aking sandata. Maya-maya pa ay biglang humawi ang mga nilalang na nakatayo sa aking harapan. At lumitaw ang isang kulay itim na undin. Habang nakangisi itong tumutulo ang malapot nitong laway. Ngunit ang ikinagulat ko sa lahat ay ang sakal niyang lalaki. Walang iba kundi si Mang Osme. Anong nangyayari? Paano nabiyag nila si Mang Osme? Natigilan ako nang itaas ng pinuno ng mga undin ang kanyang kamay at sinuntok niya sa muka si Mang Osme. Bumagsak si Mang Osme sa lupa. Gumapang siya papalapit sa aking kinaroroonan. Nang mapansin kong aatakihin ulit ng pinuno ng mga undin si Mang Osme, mabilis akong tumakbo para salubungin ang itim na undin. Tumalon ako ng mataas. Pagbagsak ko sa lupa, ipinalo ko ang aking tungkod sa katawan ng pinuno. Ngunit nasalo niya ang aking sandata at itinapon niya yun sa lupa. Pagkatapos ay gumanti siya sa akin ng kalmot na tumama naman sa aking leeg. Bumagsak ako sa lupa habang namimilipit sa sakit. Hindi pa nasiyahan ang pinuno ng mga undin. Inilabas niya ang kanyang dila at ipinulupot niya yon sa aking leeg. Umangat ang aking mga paa sa lupa. Kaya naman, lumabas si Narino at Tulip para tulungan ako. Habang si Lolo Sindong naman ay agad niyang inalayang tumayo ang nanghihinang si Mang Osme at ipinasok niya ito sa loob ng aming bahay. Pakawalan mo ang kaibigan ko, hayop ka! Ikaw ang galibaw na dapat nang mamatay! Tinaga ni Tulip ang pinuno ng mga undin. Ngunit nakaiwas ito. Gumanti ng sipa ang aswang na tumama naman sa tiyan ng aking kaibigan. Bumagsak si Tulip sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Si Rino naman ay pilit na tinatanggal ang dila na nakapulupot sa aking leeg. Bigla itong tumalsik dahil sa sipa ng pinuno ng mga undin. Kaya naman, gumawa na ako ng paraan para makawala. Wala na akong ibang pagpipilian kundi ang kagatin ng kanyang dila. Naputol ko ang dila ng aswang, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makuha ang nabitiwan kong tungkod. Kung ikaw ang magsisilbing lunas para sa lason, kailangan mo mamatay, demonyo ka! 2 beses kong pinaikot sa ere ang aking tungkod. Inipon ko ang lahat ng lakas ng kapangyarihan ng aking sandata bago ko yun ipinalo sa kanyang ulo. Halos mabasag ang kanyang bungo. Bumagsak siya sa lupa habang umaangil. Sumugod na rin sa akin ang mga alagad niya, ngunit sinalubong naman sila ng aking mga kaibigan. Nakipagpambuno kaming 3 sa mga aswang na undin. Bawat tamaan ng aming mga sandata ay agad silang bumabagsak sa lupa. Nalulusaw ang kanilang katawan dahil sa sarili nilang dugo at laway. Maya-maya pa ay muling bumangon ang kanilang pinuno para sana atakihin ako. Ngunit
Tinamaan siya ng taga sa tiyan ni Tulip. Kaya naman, nang matigilan ng aswang, lumapit ako at ubod lakas kong ipinalo sa kanya ang tungkod. Nagkikikisay ang katawan niya habang unti-unting nasusunog ang sarili niyang dugo. Ito na ang katapusan ng pag-aasik mo ng lagim! Mamatay ka na! Pinalo ko ang tungkod sa kanyang ulo. Nabasag na ang kanyang bungo. Bumula ang kanyang bibig hanggang sa tuluyan siyang nalusaw. Nakita ko naman ang alagad nito na pumunta sa maraming bahay. Kaya naman, agad kaming kumilos na magkakaibigan para iligtas ang mga tao. Rino, Tulip! Doon sila pumunta sa baging yon. Iligtas natin ang mga tao. Papunta sila sa tindahan ni Aling Mila. Bilisan nyo! Agad kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ng maraming bahay. Naabutan namin ang ibang aswang na undin na inaatake ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. Mabilis akong kumilos para iligtas sila. Subalit, ang iba naman ay natakot sa aking itsura. Inatake nila ako ng taga. Mabuti na lang at mabilis kong naiiwasan yon. Agad akong nagpakilala sa kanila kung sino ako bago sila tumulong sa amin laban sa mga aswang. Pagkalipas ng halos 1 oras na pakikipaglaban sa mga undin, lahat sila ay napatay namin. Pumagitna ang katahimikan sa aming paligid. Lahat ng mga tao ay nakapalibot sa aming tatlo. Nagpasalamat silang lahat sa ginawa naming pagliligtas sa kanila. Alam kong naging bahagi ako ng kaguluhang ito. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Patawarin niyo ako kung naging masama ako sa inyo. Hindi nagsalita ang mga tao, ngunit lumapit sila sa amin na hindi nagpakita ng takot sa aming mga itsura. Tinapik nila ako sa balikat at sinabi nila sa akin na kahit na anong mangyari ay umaasa raw sila na tuluyan na akong magbabago. Kaya hangad daw nila na maibalik na sa dati ang normal naming itsura. Kaya naman, hindi ko na napigilan ang aking sarili ang hindi maluwa sa aking mga narinig. Maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Ako rin po. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Patawarin niyo po ako. Naramdaman ko ang mga kamay ni Ronnie at Tulip sa aking balikat. Nakangiti sila na punong-puno ng pag-asang mawawala pa ang lason sa aming katawan. Umuwi kaming tatlo sa bahay para kausapin si Mang Usmi. Nakita ko na hawak ni Lolo Sindong ang mutya ng aswang na undin na nakuha niya sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Patawarin mo ko, Peter. Hindi ko alam na sobrang sama ng aking ginawa sa inyo. Hindi po, Mang Osme. Ako po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Nang dahil po sa ginawa niyo sa akin, natuto po ako at nalaman ko ang aking pagkakamali. Patawarin niyo ako. Siguro ay ginawa lamang itong paraan ng Diyos upang matauhan ang bawat isa sa inyo. At ikaw, Osbe, hindi totoo na namatay ang anak ninyo ni Leticia. Naggabing sinalakay ng aswang ang asawa mo. Naibigay niya ang bata sa iyong ama na si Dante. Ano ang ibig niyo sabihin, Tatay Sindong? Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi totoong pinatay ng aswang si Leticia, kundi nagpakamatay siya. Uminom siya ng lason, kaya nang dumating ang mga aswang na undin, lahat ng kumain sa kanyang katawan ay namatay rin. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ninyo mag-ama. At nang dumating ka, ay nagbago ang anyo ng mga aswang. At naging tao sila. Kaya naman, pinagbintangan ka ng mga tao na ikaw ang pumatay sa kanila. At nakulong ako dahil doon. Nasaan ho ang anak ko? Ang tatay mo ang nagbigay sa akin ng inyong anak. Ang anak mo ay walang iba, kundi si Peter. Si Peter na pinarusahan mo dahil sa iyong paghihiganti.
Napahamak ang tatay mo dahil nilusob niya ang kuta ng mga aswang at naging isa siyang itim na undin. Si Dante, ang aswang na pinatay ng iyong anak. Diyos ko, paano nangyari yun? Ang buong akala ko, patay na ang aking ama. Kapag ang isang tao ay naging itim na undin, wala na siyang maaalalang pamilya. Ang pamilya para sa kanya ay mga alagad niya. Yun ang kapalit ng kakaibang lason na natutunan ng iyong ama. Bakit ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Muntik ko nang mapatay ang sarili kong anak. At napatay pa niya ang aking ama. Dahil walang pagkakataon para sabihin sa inyo, hindi ko kayang mawala sa akin ang aking apo. Sinasabi niyo po bang hindi ko kayo totoong Lolo Sendong? At pinatay ko pa ang totoo kong lolo? Tapos ang walang niyang lalaki na yan, ang totoo kong ama? Oo, apo. Hindi totoong namatay ang mga magulang mo sa pag-atake ng mga aswang. Dahil ang totoo, namatay ang nanay mo dahil nagpakamatay siya. Nakulong naman ang tatay mo dahil napagbintangan siyang pumatay sa mga tao at sa nanay mo. Hindi totoo sinasabi niyo. Totoo ko kayong lolo eh. Niloloko niyo lang ako. Patawarin mo ko, apo ko. Pero minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Para sa akin, ikaw ang totoo kong apo. Pambihira namang revelasyon to, tol, oh. Ang taong nagbigay sa'yo ng parusa ay tatay mo pala. Hanep, talaga mapagbiro ang tadhana, Peter. Patawarin mo ko, anak. Wala akong alam. Tama si Lolo Sendong. Kasalanan ko ang lahat. At hindi ako karapat-dapat na tawagin mong tatay. Umagos ang aking luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa aking mga natuklasan, kundi dahil sa lahat ng pagpapahirap na ginawa ko kay Lolo Sendong. Kung paano niyang tiniis ang aking ugali. Kaya naman, umiiyak akong lumapit kay Lolo Sendong. Lo, patawarin niyo ako. Patawad po sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Isang mahigpit na yakap ang itinugon sa akin ni Lolo Sendong. Hindi ko pala kayang mawala siya sa buhay ko. Kaya naman, bigla na akong natauhan sa lahat ng aking pagkukulang. Maya-maya pa ay nilapitan ko rin si Mang Osme, na akin palang totoong ama. Tay, tama na. Tigilan niyo na po ang ganitong gawain. Pareho po nating itama ang ating mga pagkakamali. Hindi na napigilan ng aking ama ang labis na tuwa at agad niya akong niyakap ng maigpit. Nang gabi ring yun, ay pinainom ako ni tatay ng lunas para sa lason ng tubli. Pagkalipas ng ilang minuto, ay bumalik na ako sa dati kong anyo kasama ang aking mga kaibigan. Nagkapatawaran na rin kami sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalipas ng maraming taon, malaki na ang ipinagbago ko. Naging active rescuer ako sa aming baryo. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin ako ng mga tao na barumbado ng Sorsogon. Masaya naman akong naitama ang aking nagawang pagkakamali, kasama ang aking mga naging kaibigan na si Narino at Tulip. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Peter.